Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Gandang gabi po, ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Tropical Storm Julian ay ito nga po ay patuloy na lumalakas at tinataglay na nga po nito yung lakas na abot na 75 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na nga po yan na aabot ng 90 km per hour. Bahagyang nga pong nagbago yung kanyang direksyon, no? Bahagyang mas bumaba pa nga po ito at posibleng duman ito sa may parte ng coastal water ng Sabtang dito nga po sa Basco, Batanes. At asahan na nga po natin yung extension ng kanyang kaulapan ay apektado na nga po ang eastern section ng ating bansa at posible nga po may mga pagkulimlim na kaulapan na kasama ang Metro Manila at mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At dito naman po sa may nilabas ng bagong pag-asa DOST, no, at nadagdagan na yung mga storm wind signal number 1. Asahan nga po natin dito sa may parte ng northern portion ng Aurora, signal number 1, Isabela, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Mountain Province, signal number 1 din ang Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, kasama rin po ang Babuyan na Group of Island at ang Batanes. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na nga po, no, sa ating mga kababayan dahil may mga pabugso-bugso na tayo ng hangin na posibleng maranasan dahil nga po dito kay Bagyong Julian. At dahil nga po sa advanced weather forecast ng European Center, mataas pa rin po ang posibilidad dito na maging typhoon category. At habang babagtasin pa rin po niya, no, mataas pa rin po ang tsansa na tumama yan sa Taiwan at hihina nga po yan paglabas ng landmass ng Taiwan. Dito nga po mapapansin nga po natin yung kanyang direksyon magbabago nga po. Habang papalapit yan dito sa may parte ng Basco, Batanes ay mataas ang tsansa o posibilidad niya na umabot ng severe tropical storm at typhoon category na nga po siya tatawid dito sa may pagitan nga po yan ng Calayan, Cagayan at ng Basco, Batanes. Kung mapapansin natin, no, kaninang umaga ay tatama ito sa may Basco, Batanes. Ngayon nga po ay mas bumaba pa, no? Kaya marami pa rin pong posibilidad na magbago yan dahil yung cone of uncertainty ay abot pa po yan hanggang dito sa may parte ng Northern Luzon. Kung mapapansin naman po natin, may mga pagbugso nga po ng amihan, no, na nakita natin sa ating advanced weather forecast. Kaya malaki pa rin po ang tsansa na magbago pa yung direksyon ni Bagyong Julian. At bilang isang typhoon category, tatawirin nga po niyan ang extreme northern Luzon at dediretso po yan sa may parte ng Taiwan at dun nga po yan magkakaroon ng landfall scenario. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan, lalong-lalo na, no, yung nasa Taiwan at itong nasa extreme northern Luzon dahil paminsala nga po si Bagyong Julian. Kailangan po ay nakaredy na po tayo sa ano bang posibleng dalang pinsala ni Bagyong Julian. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, no, ay September 29, ito po'y papalapit na sa parte ng Basco, Batanes. By September 30, tatawirin niya nga po yan yung coastal water ng Basco, Batanes. At pagdating naman po ng October 1, ito po ay nasa western section na ng extreme northern Luzon. At pagdating ng October 2, ito po ay patungo na sa may parte ng Taiwan. Pagdating naman po ng October 3, posible nga po, no, na dadaanan niya na yan Taiwan. At possible nga po by October 4 ng morning ay lalabas na yan ang landmass ng Taiwan at lalabas na rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin nga natin, ay yan ay humina dahil nga po sa posibilidad na pagbugso nung amihan. Kung mapapansin natin, meron nga pong possible na cold front dito nga po sa may parte ng Taiwan. Habang umiiral nga po yung easterlies at may possible din po tayong ITCC o yung Intertropical Convergence Zone.
By October 5 po, asahan natin na magkakaroon ng mga possible low pressure area sa eastern section ng ating bansa, pero mababa pa naman ang mga posibilidad niyan na maging bagyo sa ngayon. Pagdating nga po ng October 7 hanggang October 8, may possible low pressure area po tayo dito sa may eastern section ng northern Luzon, at asahan pa rin po natin makakaranas tayo ng mga posibilidad na pagulan. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po ulit yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa at yung posibleng pagbabago pa ng direksyon ni Bagyong Julian. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.